9 months ago, I was just another guy na gustong mag-work from home pero walang experience, walang direksyon at halos sumuko na. Fast forward ngayon, I'm earning around 60,000 per month working as a virtual assistant, and I'm also working from home at the same time. And hindi ako special, hindi ako magaling, hindi ako matalino, pero ginawa ko yung mga bagay na hindi ginagawa ng karamihan. So in this video, I'm gonna tell you exactly how you can become a virtual assistant and realistically change your life in the next 6 months. Kahit na wala kang experience, wala kang skills, at kahit ilang beses ka nang nag-ghost sa interview at ng mga clients. So tara, let's get into it. So, quick backstory muna tayo. Galing ako sa call center. So, yung first job ko talaga is working at a call center. And yung pinaka first job ko, I was earning around 12,000 per month. So, naalala ko pa nun sa contract namin rate. Yung rate namin yung rate ko is 52 pesos per hour. So, around 12,000 per month yung kinikita ko kasama yung mga um, allowances and then yung mga night differential. Pero ayun, around 12,000 per month yung sinisweldo ko nun sa unang call center job ko. So nung 18 years old pa lang ako nung time na yon, and ayun, yung goal ko lang talaga nun is gusto ko magkaroon ng trabaho, kahit anong trabaho. And ayun naman, nag-apply ako sa call center and luckily natanggap naman ako, and medyo I would say medyo average din yung English speaking skills ko nung time na yon. Average naman siya since ako talaga, since bata pa ako yung mga laro na nilalaro ko is yung mga online game na kailangan mong makipag-communicate. And nung bata pa ako, hindi naman importante sa akin yung grammar, basta makapag-communicate lang ako sa mga kalaro ko. And then nung time na yun, yung laro talaga na buong araw ko nilalaro is yung Fresh Hotel, yung mga Hapo Retro. So dun talaga karamihan ng mga kausap mo is mga foreigners, and dami rin naman mga Pinoy, pero ayun, nung time na yun marami akong kausap na mga Pinoy and mga foreigners din. Kaya dun din na sanay o nahasa din yung English speaking skills ko. And then dun sa first job ko, I stayed there for 6 months. And then after nun, lumipat naman ako to another call center dito din sa city namin. And this time naman, medyo nag-upgrade ng onte yung sweldo ko. Yung offer naman sa akin dito sa second call center job ko is around, um, I believe 80 pesos per hour o baka mga around 82 or 84. Pero mga around dun na range yung per hour ko. And then naalala ko pa nun, yung sa contract is around 14,000 ata yung basic ko, and then may allowances pa na onti lang. Pero around, I would say yung 14 to 16,000 nagre-range yung sinisweldo ko nun, yung time na yun. Depende sa bonuses and kung meron pang mga incentives. And honestly, nung nagtatrabaho ako nun, doon ko na-realize na hindi ko talaga, um, I would say hindi ko na-enjoy yung trabaho na magko-calls ako or magti-take in ako ng calls for 8 hours a day. Very, very draining siya for me and also stressful at the same time. Siyempre, nagdi-deal ka with with issues ng mga customers mo, and then sometimes hindi maiwasan na mumurahin kanila, sisigawan, or meron silang mga request na mga imposible. Like, gusto nilang mag-request ng mga bagay na alam mo sa sarili mo na impossible siya gawin, pero pinipilit nila na gawin mo.
Like, for example, gusto nila mag-refund ng product or service pero alam mo talagang non-refundable siya and wala kang magagawa sa system mo pero pinipilit nila na kaya mo yung gawin or pwede mong gawin. So, very, very stressful. And then, syempre, yung pagmumura nila sa'yo at pagsigaw, hindi naman maiiwasan siguro when you're dealing with customers, syempre. Iba't ibang mga tao and iba-iba din yung mga ugali nila. Ayun nga, nung time na yun, doon ko na-realize na hindi ko talaga gusto or hindi ko type yung gantong klase ng routine. Sobrang draining siya para sa akin. And ayun, hindi naman siya pang mamaliit sa mga call center. I love environment pa rin dahil marami akong mga natutunan sa mga tao sa paligid ko. Pero hindi lang talaga para sa akin yung pag take in calls for 8 hours. Very, very draining siya for me and hindi ko na-enjoy yung ganong klase ng trabaho. So, na-realize ko na gusto ko makahanap ng non-voice na trabaho, work from home where I can earn decent income. And then gusto ko talaga nun, yung target ko talaga is gusto kong maging non-voice na yung trabaho ko. Kahit tumaas lang ng onte sa current rate ko, okay na sa akin basta non-voice siya. So, dun sa second call center job ko, nag-resign ako. Pero yung nangyari is, nag-resign ako nang wala akong backup, wala akong client, at wala akong clear na plano kung ano yung gagawin ko. And kung alam nyo lang, ilang beses na akong mutikan sumuko talaga nung time na yon. So, nung nag-resign ako doon sa second call center job ko is nag-render pa ako ng 30 days. Pero nung pagpasa ko ng resignation letter ko is wala pa akong job offer, hindi pa ako nakakapagsimula mag-apply sa mga ibang trabaho, ibang postings. Pag-resign ko talaga mga 1 week after ko mag-resign, bumili ako ng laptop tapos doon na ako nagsimulang mag-apply sa iba't ibang mga job postings online, mga work from home jobs. And ayun, nung yung around 2 weeks na lang yung rendering period ko dun sa second job ko is nag-decide ako na mag-apply dito sa isang local VA company dito sa city namin. And then, yung local VA company na yon is work from office siya, pero yung trabaho mo is working as a virtual assistant. So, nahihirapan kasi ako nun mag-apply kasi iniisip ko na mahirap mag-apply pag wala kang VA experience. Kaya nag-apply ako dun sa local VA company na yon and then yung plano ko lang sana is mag-stay doon for 6 months para lang kumuha ng experience. Tapos after nun is sisimula na ako mag-apply to work from home jobs and suddenly hindi ko na na-realize um after mag-apply ko doon is actually tumagal pa ako ng 2 years doon sa local VA company na yon. Pero yung plano ko lang talaga nung time na yon is magstay lang for 6 months para kumuha lang talaga ng experience. And then eventually after 2 years, yung turning point ko talaga para mag-resign doon sa local VA company na yon is nung na-stroke yung mother ko. Doon ko na na-realize na yung kinikita ko is hindi talaga siya enough and isang emergency lang is mauubos lahat ng savings namin. Lalo na dito sa Pilipinas, wala na naman tayong free healthcare and kung gusto mo talaga maalagaan yung mga loved ones mo, is ayaw mo naman silang ipasok sa public hospitals. Hindi naman sa pangmamaliit sa public hospitals pero ang realidad is kung sa public hospital mo pinasok yung loved ones mo, hindi talaga siya matututukan unlike sa isang semi-private or private hospital. Siyempre kung buhay or health na yung nakataya is siyempre you want the best for you and for your loved ones. Kung ano yung best. And ayun, ayun talaga yung turning point para sa akin na para mag-all in na talaga. So, nung time na to, yung ina-earn ko sa local VA company is, nung time na nag-resign ako is 24,000 a month na. So, mataas na din siya compared dun sa first and second job ko na
12,000 and then around 14,000 and then tumagal ako ng 2 years dun sa local VA company, 24,000 a month na yung kinikita ko, which is let's say okay naman, but hindi pa rin enough, slightly above the minimum lang. And then ayun nga, nung na-stroke yung mother ko, dun na ako talaga nag-all in, na sinabi ko sa sarili ko na gusto ko na talaga makahanap ng much better na opportunity na mas malaking sweldo and also where I can work from home. And then nung time na to is habang nagwo-work pa ako or may natutunan na ako na lesson dun sa second job ko na dapat hindi ako mag-resign hangga't wala pa akong job offer or hangga't hindi pa ako nakapagsimulang mag-apply. Pero yung plan ko talaga nun is dapat may job offer muna ako bago ako mag-resign. And ayun, habang nagtatrabaho ako dun sa VA company is at the same time, after ko makauwi from work is mag-grind ako ng pag-a-apply. And then, ayun, dun talaga nag-all in ako as in literal na all in. Hundreds of applications per day yung sinasubmit ko sa iba't ibang mga website. And naalala ko nun yung tatlong website na araw-araw talaga nagsasubmit ako is onlinejobs.ph, LinkedIn, and then Indeed. Sa Indeed nagsubmit din ako. And then, ayun, sa onlinejobs.ph nung time na yun is meron kang 60 points per day na binibigay sila sa'yo. And then yung 60 points na yun is for every job postings pwede kang gumamit ng points. And then depende na sa'yo kung ilang points yung gusto mong gamitin for a job posting. So, parang medyo similar din siya sa Upwork na parang nagbibid ka for a job posting. So, pero sa akin nung time na yun, for every job posting, 1 point lang yung ginagamit ko. So, sa onlinejobs.ph pa lang, meron na akong 60 job submissions sa isang araw. So, ayun talaga yung pinaka-minimum ko na araw-araw. Inuubos ko yung 60 points ko sa onlinejobs.ph and then 60 job submissions din yung ginagawa ko. Then, sinabayan ko pa ng LinkedIn and then Indeed. Pero dun talaga ako consistent sa onlinejobs.ph. Hindi lang basta pag-a-apply yung ginawa ko. Tinatrack ko din sa spreadsheet kung ano yung mga link na mga role na in-applyan ko. And then, nilalagay ko din dun sa spreadsheet kung ano yung ginamit ko na subject title, ano yung ginamit ko na cover letter, para malaman ko kung ano yung mga subject title na mas nagpapaklik sa mga client, ano yung mga cover letter na nakaka-hear back ako sa mga applications ko para mas gamitin ko pa sila or para mas ma-revise ko pa sila ng onte para mas maging better. And nung time na yun, wala nang emotions, wala nang overthinking akong ginagawa. Apply lang ng apply sa mga job postings. Tuloy-tuloy lang talaga araw-araw. Consistent ako nun sa onlinejobs.ph na 60 job submissions sa isang araw talaga yung ginagawa ko. And yun pala, tinignan ko yung onlinejobs.ph ko na account and yung time na nagsimula ako mag-apply is July 1, 2025 ako nagsimulang mag-apply sa mga job postings. And then yung first break ko na nakuha is in less than 30 days nakakuha ako ng trabaho, nakakuha ko ng client from online. Di ko nga maalala kung saan ko nakuha pero I believe sa onlinejobs.ph. Alam mo yung feeling na sa sobrang dami mong pinag-applyan, nagugulat ka na lang may nag-i-email sa'yo pero hindi mo maalala kung saan galing yung job posting na yun or saan galing yung company na yun. Basta naalala mo lang napakarami mong in-applyan. So, pero I believe sa onlinejobs.ph ko siya nakuha dahil doon talaga ako nag-focus and then mas marami talaga yung in-applyan ko sa OLJ compared sa LinkedIn and then sa Indeed. So ayun, yung job na nakuha ko is isa siyang email support representative, so customer service rep, pero
email support lang yung ginagawa namin, and nandun kami sa health device na niche. So merong health device yung company namin na ino-offer, and then basically nagsusupport kami with customers kung may mga issues sila sa device or may mga concerns sila about shipping or anything na related dun sa product namin. Pero nasa health niche kami, health device niche. Nung time na yun, pure volume lang talaga yung ginawa ko sa pag-a-apply. Dinamihan ko lang ng dinamihan yung pag-a-apply, and then consistency lang araw-araw. Then pagta-track sa spreadsheet kung ano yung mga nagwo-work na subject title and ano yung mga nagwo-work na cover letters. And then from there, tuloy-tuloy lang yung pagtatrabaho ko nun. Um, kinu- Oo nga pala, nakailang interview pa ako bago ko nakuha yung trabaho na yun. Nakaroon pa ako ng 2 interview. Then yung pangatlong interview ko dun na sa health device niche. And ayun, nung sinabi ko kanina July 1, 2025 ako nagsimulang mag-apply sa onlinejobs.ph, and then yung date na na-hire ako dun sa email support rep is July 22, 2025. Kaya nasabi kong less than 30 days yung time na nakakuha ko ng trabaho. From the time na nag-focus ako sa pag-a-apply araw-araw. And then, ayun, inaccept ko yung job offer na yun. Pero while inaccept ko yung job offer na yun, niretain ko pa din yung sa VA company ko na trabaho. So, at the same time na nagtatrabaho ko dun sa work from home na job, nagtatrabaho pa rin ako dun sa VA company. Pero nagre-render na lang ako dun sa VA company ko. And so, mga around 2 months yun na pinagsabay ko sila. And ngayon, during that time, onti lang talaga yung tulog ko araw-araw. Maybe 3 or 4 hours lang. So, ayun, gusto ko kasi maging sure talaga bago ako mag-resign dun sa VA company ko na trabaho. So, um, trabaho muna ako ng 1 month dun sa work from home job. And then, nung na-realize ko or nakikita ko naman na stable siya, doon na ako nag-all in. Nagpasa na ako ng resignation, pero required kasing 30 days sa amin, rendering period, since meron pa akong isa-shadow na VA na iti-train ko na papalit sa akin. Kaya tumagal ako ng 2 months na pinagsabay ko sila. And ayun, nagtrabaho na ako dun sa email support rep, and from there, tuloy-tuloy lang, consistent lang yung pagtatrabaho ko. And nung time na to is I was earning around 30 to 40,000 na pag merong OT. So, depende kung mag-OT ako or hindi. Or kung ilan yung OT hours ko, yun din ang magiging sweldo ko. So, depende siya. And then, after 6 months, yung former client ko dun sa VA company na pinagtatrabuhan ko dati is nag-reach out sila sa akin. Gusto nila ako kunin pabalik. And nag-negotiate kami, and ngayon, I'm earning around 60,000 per month na working as a VA. And then, non-voice lang tong trabaho ko, and nagsusupport ako sa client ko kasi real estate company kami, and meron kaming property management department, and then meron din kaming sales department. So, doon ako sa property management department namin. Nag-a-assist ako with invoices, bank reconciliations, admin tasks, and mga onting maintenance coordination with trades and renters and then owners. So, simple lang yung work ko, pero para sa akin, life-changing na yung income. Now, let me be clear. Gusto kong ituro sa inyo dito kung paano nyo magagawa yung ginawa ko na in less than 30 days lang nakakuha ko ng client, nakakuha ko ng trabaho na work from home and non-voice. Non-voice yun yung email support ko na trabaho eh. Nag-i-email lang talaga kami or sumasagot lang talaga kami ng email kung ano yung mga concerns ng customers namin. And walang secret method sa pagkuha ng client, and walang special skill na kailangan. Ang totoo is volume negates luck. Kung nag-a-apply ka ng 5 jobs per day or 100 jobs per week, sobrang onti nun. Sobrang onti.
kung 100 jobs per week lang yung ina-applyan mo tapos na nade-depress ka na, nalulungkot ka na, pakiramdam mo na failure ka or pakiramdam mo na um, wala ka ng pag-asa or gusto mong sumuko or bumalik na lang into corporate or to an office job. 100 jobs per week lang yung ina-applyan mo eh. Matatagal lang ka talaga bago ka makakuha ng client. Sa panahon ngayon and VA world or freelance world, volume negates luck. Hindi dapat 100 jobs per week yung applyan mo. Ang dapat mong gawin is hundreds of jobs per day. Depende kung gaano ka kadesperado. Alam nyo nga yung quote na sinabi ni Friedrich Nietzsche, "He who has a why can bear almost anyhow." So kung meron ka talagang reason para mag-all in, para magpatuloy, para maging consistent, para labanan yung um, pagiging unmotivated mo or para labanan yung katamaran mo, kung meron ka talagang reason or kung meron kang deep reason para labanan yun, imposible na hindi ka makakuha ng client basta naging consistent ka lang into hundreds of job submissions per day. So, ang problema ngayon sa karamihan ng mga aspiring virtual assistants or yung mga gustong mag-shift ng industry into being a VA, hindi sila kulang sa opportunity eh. Kulang sila sa effort. Yun yung real talk. Kasi 5 job postings or 10 job submissions lang per day tapos ayun na yun, wala na. Gusto mo ng work from home, gusto mo ng online income, gusto mo ng flexibility of working from home. Pero 10 applications per day lang tapos pag walang reply, nag-give up ka na. Sa competition ngayon, sobrang lala and yung 10 applications per day mo, 100 applications per week, wala yun. Walang-wala. Hindi pwedeng try-try lang kung gusto mong magkaroon ng trabaho. Kailangan mong mag-all in. Kung gusto mo talaga to, gagawin mo kung ano yung kailangan gawin para makuha yung gusto mo. So, kaya ako sinasabi na kaya mong kaya mong baguhin yung buhay mo within 6 months dahil hindi to magic pero kung mag-a-apply ka ng 60 plus applications per day for 6 months pero hindi realistic yung 6 months na siguro mawawalan ka na ng motivation nun kung 6 months ka pa bago magkaroon ng client or ng work from home job. Pero ito yung gawin mo, mag-apply ka to hundreds of applications, to hundreds of job listings per day. Dapat meron kang at least a minimum of maybe 100 job submissions per day, and then maging consistent ka for the next 30 or 60 days na araw-araw dapat may at least 100 job submissions ka. Pero kung gusto mo pang mas damihan, mas maganda. Ayun yung sinasabi ko, volume dictates luck. At ayun, hindi yun magic dahil isipin mo kung mag-a-apply ka ng minimum of 100 job applications per day for maybe 30 to 60 days, even 90 days kung nahihirapan ka talaga. So, imposible na hindi ka makakakuha ng kahit isang client kung magiging consistent ka. Minimum of 100 applications and then tuloy-tuloy mo lang yun araw-araw. Imposible na hindi ka makakuha ng client. Gawin mo, i-track mo sa spreadsheet at track mo sa spreadsheet yung job listing, yung job posting, ilagay mo yung link, ilagay mo yung ginamit mo na subject title, ilagay mo yung ginamit mo na cover letter. And then, ayusin mo yung resume mo, wag yung resume na madaming color. Kung di ka naman nag-a-apply for a creative role, dapat professional looking lang and less distractions as much as possible. And then, when you're applying naman with foreigners or with foreign clients, hindi kailangan na may picture yung resume mo. And ayun nga, hindi mo nga kailangan ng 6 months to have a job, to have a work from home job. Ako nga, in less than 30 days lang may client na ako. So, depende pa rin siya sa positioning mo or how you present yourself.
Pero ayun, maging consistent ka lang, imposibleng hindi ka makakakuha. So, kung kailangan kong i-breakdown, ito lang yung mga bagay na kailangan mong tandaan. Number one, apply more than everyone else. Hindi kailangan na magaling ka, kailangan lang masipag ka. Maging consistent ka sa kung ano yung dapat mong gawin. So, isipin mo palagi na dapat sa isang araw a minimum of 100 job applications. Or sabihin na natin, 'di ba sa onlinejobs.ph merong 60 points sa isang araw. So dapat sa isang araw maubos mo yung 60 points na yon, and then for every job posting dapat 1 point lang yung gagamitin mo. So sa onlinejobs.ph meron kang minimum of 60 submissions per day. Ayan. Number 2, track everything. So, dapat lahat ng bagay tinatrack mo. Spreadsheet mo lahat. Gumawa ka ng spreadsheet, tapos ilist mo doon yung link ng mga job posting na in-applyan mo. Tapos, ilagay mo din doon kung ano yung ginamit mo, subject title, and then cover letter. Dapat i-track mo para malaman mo kung ano yung gumagana. Dahil kung wala kang data, hindi mo malalaman kung ano yung gumagana at ano yung mga bagay na hindi gumagana. Kaya i-track mo lahat ng bagay. Number 3, stop quitting early. So, yung 100 applications, wala yun. Walang-wala yung 100 applications. Kahit nga 1,000 kulang pa yan. Ang number 1 rule ko talaga para sa akin is pag pumili ako ng isang niche, hindi ako mag-give up until maka-reach ako ng at least 10,000 people or 10,000 applications. So, pag sa 10,000 reach out ko or 10,000 applications ko, wala talaga akong nakuhang trabaho dun sa niche na yon, only then I will consider switching niche. Pero pag hindi pa ako naka at least 10,000 sa isang bagay, hindi ako nag-give up. And that applies to the volume of job submissions na gagawin mo. Pag hindi ka pa naka at least 10,000, hindi ka pwedeng mag-give up. And number 4, hindi mo kailangan ng experience. Pumili ka ng isang niche, kung ano man yung niche na interested ka or gusto mo, or kung mag-research ka kung anong niche yung gusto mong pasukin. And then after mo makapili, dapat aralin mo yung niche na yun. Aralin mo lang siya for a few days lang, hindi kailangan months or kailangan weeks. Aralin mo for a few days, and then kuhanin mo lahat ng resources na pwede mong makuha online sa YouTube, sa Facebook, sa Reddit, sa Google o kahit saan. Aralin mo or kunin mo lahat ng resources na kaya mong makuha, and then pag-aralan mo yung niche na napili mo. After nun, apply agad sa mga job applications. Ayun nga yung sinasabi ko dapat a minimum of, let's say 60 na lang dun sa onlinejobs.ph. Dapat minimum of 60 applications per day. And apply lang ng apply, huwag kang susuko. Dapat maging consistent ka lang. Pag yung mga tao magiging consistent lang yung magkakaroon ng work from home job o ng client. Pero kung hindi ka magiging consistent at after mo manood na itong video na to, magiging motivated ka lang saglit, pero after nun, after a few hours or few days, wala na. Hindi ka talaga makakakuha ng client or ng work from home job. Ayun, real talk lang. Karamihan ng mga tao na manonood ng video na to, hindi magtatagal ng 1 week doing this. Hindi magtatagal ng 1 week na magiging consistent sila sa pag-a-apply ng at least 60 job applications per day. Kasi nakakapagod, nakaka-frustrate, nakakaubos ng motivation. Pero ang totoo is yung mga taong magpapatuloy, yung mga taong magiging consistent, yung mga taong magtutuloy-tuloy kahit nahihirapan sila or kahit wala silang nakikitang results. Sila yung makakakuha ng client. Sila yung makakakuha ng work from home job na matagal na nilang pinapangarap. And sila yung makakaalis sa situation na ayaw nila. So, kung pinapanood mo to ngayon and gusto mo maging VA, ito na yung sign mo. Huwag ka nang mag-overthink, huwag ka nang maghintay. Simulan mo na mag-apply. 60 applications per day.
minimum of 60. Pero preferably at least 100. I-track mo lahat sa spreadsheet, maging consistent ka at tuloy-tuloy mo lang 'yon araw-araw and give it, let's say, give it at least 6 months. Kung kaya mo nang bigyan siya ng 6 months, 6 months ng pagiging consistent. Pero hindi pa aabot ng 6 months eh. Kakaroon ka na talaga ng client. Basta marunong ka lang mag-position ng sarili mo, you know how to market yourself, you know how to position yourself sa interview, and then you can answer, marunong kang sumagot sa interview, and kahit hindi naman sobrang galing mo sa interview eh, basta understandable ka lang para sa mga interviewer and then client, you will definitely get a job. So, be consistent lang. If nakakuha ka ng value sa video na to, comment ka lang if meron kang questions, and I'll see you sa next video. Peace out.